Nabisto ang umano'y pribadong usapan ng dalawang SK officials at isang catering service tungkol umano sa kickback ng mga ito sa Makati City. Ayon kay SILG John Vic Remulla, nangyari ang anomalya noong 2025 sa isang Halloween party. Narito ang report ni Criza Lopez. Ang nakakainis dito, mayaman na ang mga to. Gusto pa magpayaman gamit ang pera ng gobyerno. Dalawang sangguniang kabataan chairperson ng Makati City ang sinuspinde ng Department of Interior and Local Government o DILG bunsod ng umano'y pagkakasangkot sa korupsyon. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, humingi umano ng kickback na 20% si SK chairperson Natalia Georgiana M. Tupas ng Barangay Dasmariñas sa isang catering services para sa kanilang Halloween party noong 2025. Nagpalitan ng mensahe sina Ms. Ricaza, may-ari ng JMBC Catering and Services at si SK Chairman Tupas noong October 2025 kung saan kinumpirma ni SK Tupas ang paghingi niya ng kickback. Ito raw ang Standard Operating Procedure o SOP sa kanilang konseho hanggang sa huli na pagkasunduan na 70,000 na lamang ang kickback na kukunin ni Tupas. Sa kanilang kagulatan, kinumpirma ni SK Tupas na hiningi niya ang kickback. Sinasabi niya, yan ang standardized sa aming council. After some negotiation, pumayag si Tupas ng SOP ay 70,000 pesos na lang. Sa kabila pa ng mga ebidensya, hindi inamin ni Tupas ang alegasyon laban sa kanya kahit pa nakarating na ito sa kote. Pinatawan siya ng 6 na buwan na suspension ngunit kalaunan ay nagsumite ng resignation noong March 8. Rekomendasyon ng DILG, kasuhan si SK Tupas ng direct privacy, paglabag sa RA number 3019 at falsification of documents. Sinuspende rin si SK Chairperson Cecilia Luis P. Yabut ng Barangay Magallanes dahil sa pamimeke ng pirma ng mga kagawad noong naghahanda para sa Halloween party. Pinatawan si SK Yabut ng 3 buwan na suspension. Na sa aming pagsusuri na ang corruption ay umabot na sa SK hanggang sa pinakamayaman na mga barangay. Wala po kaming sinisino kung maliit na barangay yan o maliit na mayaman na barangay. Kung mahirap man ng SK chairman o mayaman man ng SK chairman, hindi kami namimili. Ayon kay Remulla, malinaw na korupsyon ito sa pinakamaliit na unit ng DILG. Dagdag niya na leksyon ito sa mga sangguniang kabataan na gumagawa rin ng parehong kasalanan sa taong bayan. Nawala na ang hiya sa katawan ng mga SK chairpersons ng Dasmariñas at ng Magallanes Village. Isa sa mga pinakamayaman na barangay na yan. Pero may kaya ang mga pamilya nila. Pero kagano pa man ang ugali nila ay hindi nagbago. Git ni Remulla, kung magkakaroon ng pagbabago sa konstitusyon, irerekomenda niyang ibasura na ang sangguniang kabataan dahil na rin sa pagtaas ng bilang ng mga kagawad na hindi na nagtutuloy sa serbisyo dala ng pag-aasawa, trabaho, pag-aaral, kung saan napipilitan na ang konseho na magtalaga ng officer in charge. Tapos, tama. Tsaka bata pa, natututo na. Pero hindi lang yan ang SK, after the first year sa buong Pilipinas, 50% attrition rate. 50% hindi na napasok. So, mag-a-appoint na lang ng OIC. Kasi nag-aasawa, nagtatrabaho, nag-aaral, hindi na kayang gampanan ng kanilang kapangyarihan. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.